Welcome to Pinas Insider. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang House Speaker Martin Romualdez pinaghihinalaang tila na heat stroke at itinakbo raw sa St. Luke's Hospital na ayon naman sa duda ng isang certified DDS political commentator ay baka na stress di umano ito dahil nga sa napabalitang papalitan na ito bilang House Speaker ng dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. Pero bago ang lahat ay kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas lalo ka pang maging updated pa sa lahat ng mga bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon sa post ng political commentator na si Jay Sonsa, totoo bang na heat stroke si Speaker Martin Romualdez at itinakbo sa St. Luke's Hospital? Maingay masyado sa chatter. Will the office of the speaker issue a statement please? Kung hindi naman totoo, pakisabi po kung ano ang totoong physical o medical condition ng fourth highest official of the republic. We deserve to know. I'm sure si KLC is also interested to know. Habang opinyon naman ng political commentator din na si Crescent Lorita Chu, kaugnay sa napabalitang pagpapatalsik di umano kay Martin Romualdez bilang House Speaker, if Martin Romualdez is removed from power, we will have a peaceful country. Even if PBBM stays, we will still have a peaceful country. There is still hope for peace and unification as long as Martin Romualdez is removed. Tatak nyo yan sa bato. It's only Martin Romualdez who is the sole reason for all this. The oracle has spoken. Dear Martin Romualdez, you started your move to turn the Philippines into federal parliamentary as soon as you stepped into office. My people's initiative ka pang nalaman, iwalang ang nakakakilala sa iyo to even join you in your quest for power. Dati di ka pa namin kilala bilang ultimate buwaya, pero the Filipinos already fought you against your evil plan. Ngayon pa, na alam na naman kung sino ka talaga at ano ka talaga. You think we will just hand you the Constitution on a silver platter? If you experience resistance as a newbie, imagine how the Philippines will come together to make sure you don't touch the Constitution now that we know you don't have our best interest at heart. I actually want to call you evil, but baka magtawag ka na naman kasi pinaligiran ka ng yes men na puro alalay mo lang, na walang achievement din kundi maging alalay mo. Nobody cautioned you against what you were doing. If somebody cared for you enough, they would have advised you to number 1, play nice to Sara Duterte who didn't even want to be president. Kasi malay mo, she will raise your hand someday. Number 2, achieve great things for the Philippines first so that kami na magbeg sa iyo to become our president or prime minister. Eh hindi, inuna mo yung ambisyon mo. Kakaupo lang, People's Initiative agad. Kakaupo lang, Maharlika Fund agad. Ano ka? Hello? So paano ka magiging leader ng bansa when you're not even smart enough to strategize a simple takeover? Inuna mo muna ipakita ang ambisyon mo at greed mo. Tapos ngayon, mangangarap ka pang maging president. There are things that cannot be in this world. Me being thin, Maris being respectful and virginal, Jay Kong Hoon being dalagang Pilipina, Dan Fernandez being an oratorical genius, and you being president or prime minister. Let's just accept this and live our lives some other way na hindi natin pinipeste ang buong bansa. You will never ever be president or prime minister, so sick of your tambalallays so this country can move forward and actually use its energy to pursue problem solving of our many problems, many of which you cause yourself. Kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong pataka. Pero huwag na ho tayo magpaka ano pa dito, magpakatanga dito, di ba?
So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot break Diba? away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. Panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dikdik ninyo na impeachable offense ito? Yan, paano yung pagkakamali ito? Oh. Nag-ground for impeachment ito? Oh. May naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship parang, Mr. President, paano to? Paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya Oo, so- para naman kami susunugin niya sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Oo, Hindi natin to. na everybody Hindi natin happy. to magpa-special session ka na, Mr. President. Na kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. Leaders ay kinausap po ng Presidente. Ang sabi daw ho nila fellowship. Pero huwag na ho tayo magpakatanga dito, di ba? Ngayon, pag-uusapan talaga nila, paano ho nila didiskartehan ito? Paano ka huhulag po sa isyong sinimulan naman ng Kamara? Okay. Ito po gagawin ko ito ng medyo episode and think about it. Pero ngayon pa lang po, mga kapatid, isipin po ninyo. Ang Kamara de Representante nag-imbestiga. Itabi mo yung Quadcom, Committee on Good Government. They investigated the Vice President tungkol po sa COA report. At ngayon mga kapatid, lumalalim ito ng lumalalim kasi po ang COA sinasabi na mga kapatid na meron nga silang mga nakita na mga deficiency o mga paglabag doon sa panuntunan. Although at the end of the day, hindi pa final yung committee report na yung pong findings ng COA kasi nga yung tempo'y appealable. O ibang usapan yun. Ngayon kasi, ang Kamara de Representante na kung saan po yung mga miyembro ng Committee on Good Government, girl, ay miyembro din ang iba dyan ng Committee on Justice na siyang didinig dito po sa impeachment complaint. Yan pong mga naantidiyan sa Committee on Good Government sa ilang mga panayam at mismo doon sa hearing sinasabi na ito po ay mga impeachable offense. Right? Yes. So ito hong mga ebidensyang ito, yung mga piatos na yan, yung mga hindi pagharap sa hearing na iyan, yung mga binabanggit po dito na sinasabing paggasta ng pera ho ng hindi ho maipaliwanag, etc. etc. Yan ngayon ang ground ng impeachment complaint, particularly nitong pangalawang impeachment complaint ng grupo pong ng 50 mga individual na inendorso po ng Makabayan Black. So kung yaang kanilang hawak po na sinasabi mga grounds na ito ay hango doon sa Committee on Good Government Investigation na sinasabi mismo ng kanilang chairman na grounds for impeachment at magkakaroon ka ngayon ng pagdinig sa Committee on Justice kapag sinabi po ng Committee on Justice na hindi ground yan for impeachment, patay tayong bata ka. Magpakatotoo po tayo dito. So parang, di ba, ngayon, paano mo didiskartehan yan? Kung ikaw si Congresswoman Luistro, na member ka rin ng Committee on Justice, ang iniharap dito mga kapatid na ebidensya po nitong mga nagreklamo, hango sa inyong investigasyon. Sasabihin mo ngayon na hindi ground ito for impeachment? You cannot say Malabnaw that. ito na dahilan? You cannot say that. Hindi ba na-stop ka na doon during the hearing ng Committee on Good Government? So paano mo ngayon i-dispose ito? Paano mo ngayon didiskartehan ito na hindi kayo magmumukhang tanga? Di ba na nung panahon ninyo sa Committee on Good Government, paano ang dikdik ninyo na impeachable offense ito? Paano yung pagkakamali ito? Nag-ground for impeachment ito? May naghain ng impeachment based on the facts that you presented. Kung ako si Congresswoman Luistro, magpapaplansya pa ako ng buhok
para pretty ako kung matuloy yung impeachment hearing. Total, nagpabida na rin naman kayo dito sa mga hearing na ginawa ninyo nitong nakaraan sa komite. Ituto nyo na dito. Naku, makikita ng tao kung gaano kayo kagagaling humusga dyan. Hindi ba? O, di ba? Oo, Di ba, girl? kailangan ko ano yung sinabi nila dito sa komite nung dinidikdik nila ang DepEd, si VP Sara, ang ibang kawani ng OVP. Makita natin Sa Committee on sa Justice. Committee on Justice. Di po ba? Yan po yun eh. So, how do you break away or I am sorry, how do you baby. escape? You cannot Di break ba? away from that. Di ba? The conundrum, the problem, the situation that you created. So, Committee on Justice hearing at ang iniharap ng dalawang grupong ito ay ang pinagbasihan ay ang inyong ginawang hearing na sinasabi ninyo na, di ba? O, ang dami mong dapat ipaliwanag dito. Ganito na ito, mga pagkakamali nito. And then all of a sudden, you will decide unfavorably on the merits or the cases presented to you during the Committee on Good Government hearing. Ang sabi nga dito ng isang taong matalino, my baby girl, ha? Oo, ang sabi nga dito, ha? Okay. Oo. Kapag sumunod kay Pangulong Junior na walang impeachment, maiiwan sa ere. Oo. Ang komite at mga kongresista na nagpagamit daw at tumira because para to defeat the impeachment, kailangan ang findings na no substance. Paano yan? Galing sa inyo yung substance. At yan ay nanggagaling mismo sa isang matalinong tao na naandyan po sa batasan. Tayo dyan. So, ano pala yun? Oo. Pala nung usapan nila nung fellowship, Sa no? kabilang banda yan, ha? Parang, Opo. Anyway, kung pinag-usapan nila yung impeachment complaint ng fellowship, parang, Mr. President, paano to? paano tayo lulusot dito? Hindi pwedeng dito ituloy kasi kami naglabas ng mga ebidensya eh. Oo, Para naman kami susunugin nyo sa sarili naming mantika. Hindi kami papayag niyan. Di ba? Paano tayo lulusot dito? Paano yun? Oo, Ano natin to? na everybody Ano happy. natin to? Magpa-special session ka na, Mr. President? Hindi, na everybody happy. And ano muna ang sabi ni Nino? Ni Ma'am Sara? Ay. Anong sabi mga niya? kapatid. Kayo na ginagawa niyo, markado kayo. Eto na nga. Anong sabi niya? Ang sabi niya, markado kayong lahat kay VP Sara. Bakit Kala anong sabi nyo, niya? Anong sabi kahit niya? magpapasko, mapapatawad niya kayo? Anong sabi? Anong sabi niya? Well, it's all up to you Anong sabi niya? if you will be forgiving. Hindi lahat pare-pareho. There are some who can forgive quickly. May mga nagpapatawad ng mabilis. May mga nagpapatawad ng matagal. Pero naman, merong mga hindi nagpapatawad hanggang sa hukay. Ba? Yung sabi niya? Kanina, nasa balita natin. Ito lang naman ang sabi ng iba. Ano sabi nung iba? Oo. Sige. Oo. Ngayon, paano kayo kakalas dyan sa sitwasyon na yan? Tandaan ninyo, kapag hindi naman daw na-impeach o hindi nyo mapaalis sa pwesto itong isang nakaupo na substitute na vice presidente, kapag may nangyari dyan, sa nakaupo, wag naman po sanang ipahintulot. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di yung ninominate ng Pangulo. Ha? Yung inonominate. Hindi. Pag may nangyari, sino magiging presidente? Di itong Ito na. itong pinitpit ninyo. Yung ginisa nyo. Sabi nga nila, Lintik lang ang walang ganti. Yun namang sinasabi sa pelikula. I love you, BBM! Ay, hindi na ganyan. okay. Lintik lang ang walang ganti. Ano naman masasabi mo Diba? doon sa mga senador na nagsasabi na ito daw impeachment complaint, wag nang gawin dahil divisive yan. Hindi ba sila divided? Patagal naman na kayong divided Hindi na bale. Ano masasabi mo at alas 9:52 na.